Lumoy na sa may tulay. Positibo itong kinilala ng ama na nawawalang ulo ni Katrina. Confirm na yan dahil walang namatay dito sa parte ng babayan na naghahanap ng patay na walang ulo. So ito lang tanging nakikita ko. Siya na ang aking anak. Hapon sana ililibing ang bangkay ng biktima, pero dahil natagpuan na ang ulo, napagpasyahan ng pamilya na ipagpabukas na lang ito. Magkahalong tuwa at galit ang nararamdaman ng mga kaanak sa pagkakita sa ulo ni Katrina. Bagamat ikatatahimik na raw ito ng biktima, hustisya pa rin ang kanilang sigaw. Sana naman umamin na siya para magkaroon ng justice yung yung pagkamatay ng anak ko. Matatanda ang agos ng Oktubre nang matagpuan ang bangkay ni Katrina sa loob ng banyo sa motel na ito sa Angeles City. Nagimbal ang mga nakakita dahil wala itong ulo. Pagkaraan ng 2 araw, nahuli ang suspect na si Reyes na positibong kinilala ng mga testigo na huling lumabas sa kwarto kung saan natagpuan ang bangkay ni Katrina. Muling sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang suspect, pero hindi muna pinayagan ng media na pumasok sa loob ng kulungan. Racy Rutaw, Patrol ng Pilipino, Pampanga. Nagpapakatlas na sa leeg, nabuhay ang biktima at naituro ang sumalbahe sa kanya. Nagpapatrol, Gasabelgas. Di pa rin halos makapagsalita ang 16 anyos na biktimang si alias Ana matapos paulit-ulit umanong gasay nung Huwebes ng gabi sa barangay Pintuang Bukawe sa San Mateo, Rizal. Pero ang masaklap, bukod sa panggagasa, may basag din ang kanyang bungo at may malalalim pang laslas sa leeg. Severe cerebral concussion. Hindi ko makakausap yung pasyente dahil dun sa coma scale na sinasabi natin, yung grading ng present pagkatao natin, from 15 bumaba siya ng 11. Ang suspect, isang manong kilalang drug addict sa lugar. Sa investigasyon, pumunta lang ang biktima sa kaibigang kapitbahay. Sandali raw siyang iniwan ng kaibigan para bumili lang sa tindahan, pero pagbalik, wala na raw malay ang dugang biktima. May palo ng bato sa ulo at 3 laslas sa leeg. Nanlaban po siya. Tapos paulit-ulit daw po sa pinupukpok, sabi daw niya, kung yan lang din ang gusto mo sa akin, ibibigay ko, wag mo lang akong saktan. At dahil buhay ang biktima, itinuro niya ang isang alias Michael na siyang salarin. Pinaghahanap pa ngayon ng pulisya ang suspect. Nababahala naman ang pulisya, lalo't 3 pang insidente ng rape ang naitala sa San Mateo Police sa parehong araw. Gasabelgas, Patrol ng Pilipino. Siya na si anyos na biktima. Ikinuwento ng biktima at ilang pang tumatayong testigo sa kaso ang mga pangyayari noong araw na mangyari ang umunoy pagkagahasa. Nagpapatrol, Alex Santos. Bantay sarado na mga kakosa si Patrick De La Rosa sa Station 7 ng QCPD. Ang aktor na si De La Rosa ay Provincial Board Member din ng Oriental Mindoro. Bukod sa tinakpan ng karton ng parte ng selda, nakasampay din ang mga damit ng mga kakosa, kaya hirap ang mga taga-media na masilayan ng aktor. Sinubukan ng ABS-CBN News na mahingan siya ng pahayag sa pamagitan ng sulat, pero hindi niya ito sinagot. Naroon din ang dating asawa ni De La Rosa na si Kuku, pero tumanggi ring humarap sa media. Ikinulong si De La Rosa sa reklamong panggagahasa nung Biyernes sa umaga. Base sa reklamo ng 20 anyos na biktimang sikat, natutulog siya na mangyaring umunoy panggagahasa. Nagawa pa raw niyang sipain at itulak ang aktor. Nakasigaw pa raw siya para humingi na sa klono. Kaya sa kuha ng CCTV na ibinigay sa ABS-CBN, makikitang hinabol si De La Rosa na mga gwardya at mga kaibigan ng biktima. Sa pahayag naman na mga kaibigan ng biktima, nag-iinuman sila sa condo unit na pag-aaral ng isa sa kanila nung gabi bago maganap ang umunoy panggagahasa. 8 lalaki ang naroon kabilang si De La Rosa. Una raw natulog ang biktima sa kwarto. Narinig na lamang daw nilang sumisigaw ang biktima Biyernes na umaga. Nagsaklolohan nila, umiiyak daw at wala na pang iba pang saplot sa katawan sikat. Tiwala naman ang abogado ng biktima na tatayo kanilang kaso. Base na rin naman sa resulta ng medical legal examination.
This is a case of rape, ano? And the jurisprudence po, sa mga naging decision ng Supreme Court is hindi naman kailangan magkaroon ng penetration since enough na madikit yung organ ng lalaki dun sa organ ng babae para ma-consummate yung crime of rape. Base sa rekomendasyon ng Prosecutor's Office ng Quezon City, sinumite na ng kampo ng biktima kanilang mga ebidensya para masampa ng kasong rape si De La Rosa. Alex Santos, Patrol ng Pilipino.